Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yamang enerhiya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Una, nailalahad ang mga pang-ekonomiyang aspekto ng pinagkukunang yaman ng bansa. Ikalawa, nakapaglalahad ng mga iba't ibang kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa pambansang ekonomiya. Ikatlo, nakapagsasalaysay ng magagandang epekto mula sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. At ikaapat, na ibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran, at kultura. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Una, nasusuri ang mga iba't ibang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ikalawa, naiisa-isa ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga likas na yaman ng bansa. Ikatlo, nakapagbibigay ng mga paraan sa pagtugon sa mga hamong pangkabuhayan ng bansa. At panghuli, naipaghahambing ang mga epekto ng hamon at pagtugon ng gawaing pangkabuhayan ng bansa sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Narito naman ang mga nilalaman. Mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yamang enerhiya. Una, gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ikalawa, mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. At ikatlo, pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Puna ng wastong salita ang bawat patlang. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Ang ilan sa uri ng likas na yaman ng Pilipinas ay yamang lupa, yamang tubig at yamang gubat. Ang mga halimbawa ng yamang gubat na kapaki-pakinabang sa ekonomiya ay punong kahoy, hayop, halaman, bulaklak, at watershed. Basahin nating muli. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Ang ilan sa uri ng likas na yaman ng Pilipinas ay yamang lupa, yamang tubig, at yamang gubat. Ang mga halimbawa ng yamang gubat na kapaki-pakinabang sa ekonomiya ay punong kahoy, hayop, halaman, bulaklak, at watershed. Nakita ko doon sa gubat. Tukuyin kung ang sumusunod na larawan ay mga bagay na makikita sa loob ng kagubatan at ano ang dulot nito sa tao at ekonomiya.
Lagyan ng check sapat lang kung ang larawan ay makikita sa gubat at X naman kung hindi. Tingnang mabuti ang larawan. Ito ba ay makikita sa gubat? Check. Ikalawang larawan. Ito ba ay makikita sa gubat? X. Ikatlong larawan. Ito ba ay makikita sa gubat? Check. Ikaapat na larawan. Ito ba ay makikita natin sa kagubatan? Check. Mahusay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mula sa dalawang larawan ay pumili ng isang larawan na mas gusto mong gamitin sa pang-araw-araw. Una, electric fan at pamaypay. Ikalawa, automatic washing machine o paglalaba gamit ang kamay. Bumbilya o kandila. Narito ang mga katanungan. Ano-ano ang tatlong bagay na iyong napili? Bakit ito ang iyong napili? Paano pinapagana o pinapaandar ang electric fan, washing machine at light bulb? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Likas na yaman. Ito ang mga bagay na nanggaling sa lupa, tubig, gubat, enerhiya at iba pa. Kagubatan. Isang uri ng likas na yaman na kapaligiran na maraming puno at halaman, tinitirhan ng mga hayop. Enerhiya. Enerhiya ay isang uri ng lakas na may kakayahang mapagana ang mga bagay upang maging kapaki-pakinabang sa tao. Dumako na tayo sa ating unang paksa. Ito ay tungkol sa pinagkukunang yaman mula sa kagubatan. Pinagkukunang yaman mula sa kagubatan, ang Pilipinas ay mayaman. Enerhiya, isang uri ng lakas na nagpapaandar sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kapaligiran, ekonomiya at kultura. Pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Una ay ang renewable energy sources. Ito ang mga uri ng enerhiya na nagmumula sa likas na nakapaligid sa atin tulad ng sikat ng araw, hangin na umiihip at iba pa. Ang mga enerhiya na ito ay mabilis na napapalitan at hindi basta-basta nauubos. Narito ang mga uri ng renewable energy sources. Una ay ang solar energy. Ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito ay na posibleng pagmulan ng kuryente. Wind energy. Ang ganitong klasing enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ang halimbawa nito ay ang mga windmills sa Ilocos Region at iba pang bahagi ng bansa. Hydroelectric energy. Ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig tulad ng
Maria Cristina Falls na matatagpuan sa Lanao del Norte. Geothermal energy, isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Matatagpuan ang ganitong uri ng enerhiya sa Albay, Laguna at Leyte. Dumako naman tayo sa non-renewable energy sources. Ang non-renewable energy naman ay ang mga enerhiya na hindi madaling mapalitan. Ang ibang uri nito ay tumatagal ng daang taon bago mapalitan. Halimbawa nito ay fossil fuels, coal, petroleum at natural gas. Narito naman ang mga uri ng non-renewable energy sources. Coal, isa sa pinakagamitin na uri ng enerhiya sa ating bansa, kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Oil, ang langis ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ito ang nakukuha sa paghukay mula sa kailaliman ng lupa, ang iba ay sa mga karagatan. Natural gas, isang uri ng fossil fuel na matatagpuan sa ilalim ng dagat at lupa. Ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan na kung tawagin ay Malampayan Natural Gas. Dumako na tayo sa isang pinatnubayang pagsasanay. Tingnang mabuti ang pie graph. Unang katanungan, ayon sa graph, ano ang nangungunang pinagkukunang enerhiya ng bansa noong 2022? Ang sagot, ayon sa graph, ang renewable ang nangungunang pinagkukunang enerhiya ng bansa noong 2022 na may 34%. Ano ang pinakakaunting bahagda ng pinagkukunang enerhiya ng bansa? Ang sagot ay, ang natural gas ang may pinakakaunting bahagdan ng pinagkukunang enerhiya ng bansa na may 6%. Ikatlo, ano ang mas ginagamit na enerhiya? Renewable o non-renewable energy? Ang sagot ay, mas ginagamit ang non-renewable energy, pinagsamang coal, oil at natural gas, kaysa sa renewable energy. Dahil mas mataas ang kabuuang porsyento nito na mayroong 66% para sa non-renewable, kumpara naman sa 34% para sa renewable. Paglalapat at pag-uugnay, sa iyong opinyon, mas mahalaga ba ang non-renewable energy kaysa sa renewable energy sa ating bansa? Oo o hindi at bakit? Maaaring sagot, hindi. Mas mahalaga ang renewable energy para sa ating bansa dahil ito ay mas ligtas at mas sustainable sa kalikasan. Hindi nauubos ang mga pinagkukunan nito, tulad ng hangin, tubig at sikat ng araw. Kaya maaari itong magamit ng paulit-ulit. Samantalang ang non-renewable energy tulad ng coal, oil at natural gas ay may limitadong supply at nagdudulot ng pollution sa nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Dumako na tayo sa gawaing pangkabuhayan mula sa yamang enerhiya.
Pinatnubayang pagsasanay. Maglista ng 5 gamit na ginagamitan ng enerhiya sa loob ng inyong bahay. Gamit ang iyong natutuhan, ay gumawa ng isang pie graph tungkol sa paggamit mo ng enerhiya sa tahanan. Ipasuri ang naging resulta ng pie graph. Ibahagi mo ang iyong graph. Magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ito ang pinakamadalas na kailangan ng enerhiya hanggang makarating sa pinaka-hindi masyadong ginagamitan ng enerhiya. Dumako na tayo sa epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng yamang gubat sa tao sa kanyang A. Kabuhayan, B. Kapaligiran at C. Kultura. Una ay sa kabuhayan. Nagbibigay ng trabaho at pinagkakakitaan tulad ng pagtotroso at pangangaso. Ikalawa ay kapaligiran. Maaaring magdulot ng pagkasira ng kalikasan, pagbaha at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Ikatlo ay kultura. Nagsusustento sa mga tradisyonal na gawi at pamumuhay ng mga katutubong komunidad. Pagproseso ng pag-unawa. Talakayin naman natin ang hamong hinaharap sa yamang enerhiya, mga sanhi at mga epekto nito. Una ay kulang sa supply ng enerhiya sa Pilipinas. Mga sanhi, lumalaking populasyon ng bansa, nanganganib na pagkaubos ng pinagkukunan ng enerhiya. Mga epekto, mahal na singil sa enerhiya sa Pilipinas. Madalas na pagkawala ng supply ng kuryente sa ibang panig ng bansa. Mahal na presyo ng mga produktong petrolyo at pag-import ng supply ng enerhiya mula sa ibang bansa. Ako, ikaw, tayo ay may magagawa. Ang klase ay mahahati sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay maglilista ng 10 paraan kung paano makakapagbahagi ng pagtitipid ng enerhiya sa loob ng kanilang tahanan. Ipasulat ito sa sagutang papel. Ang bawat grupo ay ibabahagi ang kanilang nabuong mga paraan sa klase upang magbigay ng ideya sa mga simpleng pamamaraan kung paano makakatulong sa suliranin sa enerhiya. Pabaong pagkatuto, yamang enerhiya, pakinabang pang-ekonomiya, renewable at non-renewable. Mga sektor na nangangailangan ng enerhiya ay ang mga residensyal, transportasyon, komersyal at industrial. Mga hamong kinakaharap, kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap. Una, kung hindi aayusin ang paggamit ng enerhiya, posibleng magkulang ang supply sa hinaharap. Ikalawa, kung lampas sa konsumo ang mga tahanan at pagawaan, tiyak, tataas ang bayarin at mauubos ang mga pinagkukunan ng enerhiya. Ikatlo, kung gagawa ako ng aksyon ukol sa pagtitipid ng enerhiya, ito ay ang paggamit ng energy efficient na appliances at pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit. Dumako na tayo sa pagsusulit. Unang gawain,
tukuyin ang hinahanap na salita mula sa hanay B sa pangungusap na nasa hanay A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. 1 puntos sa bawat tamang sagot. Narito muna ang mga pagpipilian. Una, letter A, coal. B, enerhiya. C, gasolina. D, geothermal energy. E, hydrothermal energy. F, natural gas. G, non-renewable energy. H, oil. I, renewable energy. J, solar energy. K, wind energy. L, yamang likas. Number 1, uri ng enerhiya na madaling mapalitan. Ang sagot ay letter I, renewable energy. Ikalawa, uri ng enerhiya na mahirap mapalitan. Ang sagot ay letter G, non-renewable energy. Number 3, ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan. Ang sagot ay letter F, natural gas. Number 4, ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito ay ipapalit ng kuryente. Ang sagot ay letter J, solar energy. Number 5, ito ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ang sagot ay letter H, oil. Number 6, ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig. Ang sagot ay letter E, hydrothermal energy. Number 7, nagbibigay lakas upang mapaandar ang isang kapaki-pakinabang na bagay. Ang sagot ay letter B, enerhiya. Number 8, isa sa pinakagamit na uri ng enerhiya sa ating bansa kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Ang sagot ay letter A, coal. Number 9, ang ganitong klaseng enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ang sagot ay letter K, wind energy. Number 10, isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng lalim o ilalim ng lupa. Ang sagot ay letter D, geothermal energy. Ikalawang bahagi ng pagsusulit. Pagsunod-sunurin ang mga sektor mula sa nangungunang kumukonsumo ng enerhiya hanggang sa pinakahuli. Gamitin ng 1 hanggang 4 na bilang. Ang mauuna ay transportasyon. Ikalawa ay ang industriya. Ikatlo ay ang komersyal. At ang ika-4 ay ang residensyal.
Dumako na tayo sa ikatlong gawain. Maglista ng 5 gawain kung paano makatutulong sa pagtitipid ng enerhiya sa ating bansa sa loob ng inyong tahanan. Narito ang maaaring sagot. Una, patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Ikalawa, gumamit ng energy efficient ng mga appliances tulad ng LED lights. Ikatlo, i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit para maiwasan ang phantom energy. Ikaapat, buksan ang mga bintana para sa natural na liwanag at ventilasyon sa halip na gumamit ng ilaw at electric fan. Ikalima, gumamit ng washing machine at iba pang appliances sa tamang oras upang hindi mag-overload sa kuryente. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.